Noong 1995, ang binatang si Mindaugas ay pumunta sa pulis para i-report na ang lahat ng kasama niya sa bahay ay missing. Halos pasan niya ang buong mundo sa pagkawala na ito, kaya ang buong nayon maging ang buong bansa ay nakisimpatiya at itinuring siya bilang isang national hero. Ngunit ang totoo, siya ang may kinalaman sa pagkawala ng mga ito. At ang pamilya ay naroon lamang at nagsisiksikan sa loob ng malamig na konkreto. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Mindaugas Daunoras. Ang Kupreliski ay isang maliit na nayon sa distrito ng Birsay sa hilagang silangang Lithuania na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng ilang palikulikong kalsadang graba na patungo sa pinakamalapit na pangunahing bayan, ang Birsay. Bilang isang maliit na nayon, ang bilang ng mga tao doon ay bilang na bilang sa daliri. At nang tumuntong ang kalagitnaan ng dekada 90, nang ang populasyon sa lugar ay umabot naman sa tinatayang 350. Paminsan-minsan ay mayroong mga taong tagalabas ang napupunta sa lugar at isa na dito ay si Jurgis Vahega. Si Jurgis Vahega ay isang agronomist na napunta sa Kupreliskis bilang parte ng kanyang trabaho. Hindi inaasahan na ang pananatili sa simpleng nayon na yon ay nagpabago ng kanyang buhay. Isang babae na nagngangalang Danute Vahegini ang kanyang nakilala na agad na nagpatibok ng puso niya. Sa kasamaang palad, si Danute ay may asawa na at may 2 mga anak sa nasabing asawa. Bagamat nakatali na, ang relasyon naman ni Danute sa asawa nito ay medyo hindi maganda. At sa pagkakaroon ng pagtingin ni Jurgis kay Danute, napagtanto ni Danute na mas masaya siya kapag kasama ang lalaki. Kaya siya ay nagdesisyon na hiwalayan ang asawa at pakasalan si Jurgis. Sa pagsasama na ito, ay tuluyan ang nanirahan si Jurgis sa Kupreliskis kasama ng mga anak ni Danute na sina Inga at Mindaugas. Hindi naman nagtagal at sina Jurgis at Danute ay nagkaroon ng anak na pinangalanan nilang si Ruta. Bagamat may sarili ng anak kay Danute, hindi naman itinuring ni Jurgis na iba ang 2 mga anak ni Danute na sina Inga at Mindaugas. Pinagmamaneho niya ang mga ito, dinadala sa lokal na kantina para kumain at nakikipaglaro sa mga ito hanggang sila ay magsipaglaki. Hindi maikakaila na trinato niya ang mga ito katulad ng trato niya sa kanyang tunay na anak. Ang pamilya ni Jurgis ay hindi naman mayaman at katulad ng iba ay nakakaranas din ng kakapusan. Sila ay nagtutungo sa kalapit bansang Latvia para magtinda dahil mas malaki ang kanilang kita doon kumpara sa kikitain nila sa Kupreliskis. Pagdating naman sa mga anak, masasabing si Mindaugas, ang bunsong anak ni Danute sa unang asawa, ang kanilang pride and joy. Siya ay matalino, well-mannered at resourceful, na minsan para makatulong sa family farm ay nakagawa ng milking machine gamit ang isang vacuum cleaner. Dahil sa katangian na ito ay hindi naman katakataka na sa murang edad, siya ay natanggap sa Kaunas University of Technology. Sa kasamaang palad, bagamat mayroong katalinuhan, si Mindaugas ay mayroon namang maling gawain. Dahil ang pamilya ay kapos sa pera, si Mindaugas ay nagka-interes na magkapera sa kahit na anong paraan. Nagsimula siyang magnakaw sa kanilang bahay, maging sa trabaho ng kanyang ina na nagtatrabaho sa isang tindahan sa Kupreliskis. At dahil nga kapos ang pamilya, walang gaanong value ang mga nakukulimbat niya, kaya kailangan niya maghanap ng ibang pagnanakawan. Summer ng 1993, noong siya ay nasa 17, pinasok ni Mindaugas ang apartment ng high school director ng Birsay. Ang school director ay nagmamay-ari ng isang computer at TV na para sa isang grupo ng mga kabataan sa kanayunan ng Lithuania ay isang status symbol at mga bagay na maipagmamalaki at wala sa iba. Matapos nakawin ang computer at TV,
Sinunog ni Mindaugas ang apartment bago umalis. Napansin ng isang kapitbahay sa parehong gusali ang sunog na agad namang naapula at nagdulot lamang ng kaunting pinsala at walang nasugatan. Si Mindaugas naman habang tumatakas ay nakita at nakilala ng school director. Kinausap nito ang mga magulang ni Mindaugas na nagmakaawa naman na huwag nang sampahan ng kaso si Mindaugas. Inisip ng direktor na si Mindaugas ay wala pa sa tamang pag-iisip ng ginawa iyon at dahil makakasira iyon sa kinabukasan nito, ang school director ay hindi na nagsampa ng kaso. Si Mindaugas naman sa nangyari ay mayroong natutunan at ang kanyang natutunan niya na mas maging maingat sa susunod na siya ay may pagnanakawan. Sa sumunod na pagkakataon, si Mindaugas ay sumulat ng liham na nagpapanggap na pinuno ng isang criminal gang sa Birsay. Ang sulat ay humihingi ng bayad ng nasa ilang libo at kung hindi magbabayad ay may hindi magandang mangyayari. Ibinigay ni Mindaugas ang sulat sa isang kapitbahay na nagtitinda ng mga segunda manong kotse at nagpanggap na isang middleman na nagbigay lamang ng liham. Ang problema, ang liham ay poorly written, kaya ang kapitbahay ay napatawa na lamang at sinabihan si Mindaugas na umalis. Ang kapitbahay ay hindi rin nagsampa ng kaso at inisip na isang joke lamang ang nangyari at ang pagsusuplong kay Mindaugas ay pag-aaksaya lamang ng oras. March 31, 1995, ang 18 anyos na si Mindaugas ay naglakbay mula Birsay patungong Copriliskis sakay ng bus na may layong 24 na kilometro. Dahil weekend noon, kailangan niyang umuwi at hatiin ang oras sa pag-aaral, pag-aalaga at paggagatas ng kanilang 3 baka at isang kamalig na puno ng mga baboy. Mayroon ding 6 na ektarya ng lupa na kailangan niyang taniman at araruhin, bukod pa ang paghahatid ng itinitinda nilang gatas. Minsan ay tinutulungan siya ng mga kapitbahay para mabawasan ang kanyang mga pasanin. Isang pasanin na mas mabigat pa kapag ang mga magulang ay nagtutungo ng Latvia para magtinda. Ang tanging naiiwan lamang sa farmhouse ay ang bunso na si Ruta dahil ang kapatid naman sa ina na si Inga ay hindi nakatira sa farm at nasa ibang bayan. Kaya ang lahat ng mga gawain ay sa kanya lamang nakaatang. Noong April 4, bumalik si Mindaugas sa Birsay. Siya ay na-late sa klase ng kanyang homeroom teacher matapos na maging absent ng ilang araw. Tinanong siya ng guro kung bakit siya umabsent ng ilang araw, kung saan sinabi naman ni Mindaugas na ang mga magulang ay hindi pa nakakauwi ng bahay. Hindi pa nakakauwi ang mga ito galing sa pagtitinda sa Latvia at wala ding anumang mensahe sa kanya o sa kapatid niyang si Inga na nasa ibang bayan na nagsasabi na ang mga ito ay mananatili sa Latvia ng mas matagal kaysa inaasahan. Sa kasamaang palad, ang 10 taong gulang na si Ruta ay sumama din sa mga magulang sa Latvia para magtinda. Noong April 12, dahil wala pa din balita sa mga magulang at sa tulong at paghihikayat ng chairwoman ng Copriliskis, si Mindaugas ay nagtungo na sa istasyon ng pulisya ng Birsay upang iulat ang pagkawala ng kanyang pamilya. Ayon pa din kay Mindaugas, ginising siya ng kanyang mga magulang sa kalagitnaan ng gabi upang sabihin ang tungkol sa paglalakbay ng mga ito sa Latvia at ang pagsama ng mga ito kay Ruta. At ayon pa din kay Mindaugas, sinabi ng mga magulang na babalik ang mga ito sa loob lamang ng 3 araw. Ayon kay Mindaugas, ang kanyang pamilya ay nagtungo pahilaga patungo sa hangganan ng kalapit bansang Latvia sakay ng isang minibus na minamaneho ng isang lalaki. Naalala ni Mindaugas kung ano ang eksaktong suot ng kanyang mga magulang at ang nakababatang kapatid na babae. Mula sa mga detalye ng palda ni Danute, balabal ni Jurgis at ang disenyo ng sinturon. Pagdating naman sa driver ng minibus, ay walang gaanong maalala si Mindaugas at ang tanging nasabi lamang ay ang kasarian nito na isang lalaki. Ang mga otoridad ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad ng Latvia kung saan lumabas na walang report ang mga nawawala na pumasok ang mga iyon sa nasabing bansa. Hindi naman katakataka iyon dahil ng panahon na yon walang nagbabantay sa border.
Mayroong mga tao na tumatawid gamit ang ibang daan sa halip na dumaan sa ilang mga checkpoints na mayroong mga tauhan. At dahil sa walang hang report o record, ibig sabihin, ang mga otoridad ay mas lalong mahihirapan sa paghahanap sa buong mag-anak. Ang istorya ng pagkawala ng pamilya ni Mindaugas ay lumabas sa publiko noong April 28, kung saan halos lahat ng pahayagan sa Lithuania ay iniulat iyon. Iyon ang unang pagkakataon na mayroong isang buong pamilya ang nawawala simula nang nakamit ng bansa ang kalayaan 5 taon na ang nakalilipas. Ang istorya na ito ay kumuha ng atensyon kung saan si Mindaugas ang naging center of attention. Ang kanyang mukha ay nakalathala sa mga pahayagan na nagpapakita ng kinakaharap nitong sitwasyon na nagtitiyagang makatapos ng pag-aaral habang nagmamanage ng kanilang bukid, kasabay ng paghahanap nito sa kanyang nawawalang pamilya. Ang determinasyon nito at pagtitiyaga na hanapin ang pamilya ay naging isang simbolo ng kabayanihan, kaya siya ay naging isang national hero at naging isang magandang halimbawa pa ng mga magulang para tularan ng kanilang mga anak. Sa kabila ng kanyang naging kalagayan, si Mindaugas ay hindi naman kailanman kinakitaan ng anumang pagkabalisa. Hindi naman iyon big deal dahil inisip ng mga tao na siya ay nagpapakatatag lamang. Bilang positibo at paganda ang tingin sa kanya, hindi siya pinaghinalaan at palaging binibigyan ng benefit of the doubt kahit gaano pa kahina-hinala ang mga bagay-bagay. Sinimula ni Mindaugas na ibenta ang kanilang mga alagang hayop, kagamitan sa pagsasaka, maging ang sasakyan ni Jurgis. Medyo nakapagtataka iyon dahil ang kanyang pamilya ay missing pa lang at soon enough ay maaaring makabalik. Kaya bakit niya binenta ang halos lahat ng kanilang ari-arian? Katwiran na lang ng karamihan, ay ginawa iyon ni Mindaugas para matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Higit lalo at kailangan nitong pondohan ang paghahanap sa nawawalang pamilya. Medyo katakataka din ang ilang nakitang mga kaganapan sa bahay naman ng pamilya. Sa kabila ng init ng panahon noon dahil summer, si Mindaugas ay palaging binubuksan ang kalan na naglalabas ng maitim at makapal na usok mula sa chimenea. Inilak niya din ang pinto sa silong na medyo kakaiba din dahil mayroong isang kapitbahay na regular na pumupunta sa bukid para tumulong, kung saan malaya itong nakakapasok sa silong para kumuha ng mga kagamitan sa paggatas ng baka. Ngunit isang araw ay nakitang nakalak iyon. Ang loob ng bahay ay sobrang linis din. Ang mga damit ay nilabhan at nakaayos sa aparador. Ang mga pinggan ay hinugasan at ang sahig sa bahay ay sobrang kinang. Mayroon ding isang bahagi ng wallpaper sa master bedroom ang pinalitan. Alam ng karamihan na si Mindaugas ay ayaw na ayaw ng paglilinis, pero sa isang iglap, ang buong bahay ay malinis. Hindi naman talaga katakataka iyon dahil siya na lamang ang nasa bahay. Kaya sino pa nga ba ang gagawa nun? Bagamat napakalawak ng pangunawa ng karamihan, hindi pa din maiwasan na pag-isipan ng masama si Mindaugas. Isa na dito ay ang behavior nilang magkapatid na si Inga. Nang umuwi si Inga sa Kupleriskis, palagi silang nakikita ng mga tao na magkasamang naglalakad, nakangiti at magka-holding hands. Marahil ay supportive lamang sila sa isa't isa para bawasan ang hirap sa nawawalang miyembro ng pamilya. Pero syempre, kapag mayroong nakakakita sa kanilang dalawa, hindi pa din maiwasan na pag-isipan sila ng ilan. Isa na dito ay ang dating kaklase ni Jurgis na si Birute Valyunaite, na sinabi naman ang concern sa lokal na pari. Ayon kay Birute, ang relasyong pinapakita ng dalawa ay tila hindi sa magkapatid, kundi sa bagong mag-asawa. Bukod dito, si Mindaugas ay palaging may dalang picture ni Inga at hindi ng buong pamilya kahit saan siya magpunta. Wala din siyang interes sa sinumang babae sa eskwelahan at kapag tapos na ang klase, madalas siya nagmamadali para lang makasama si Inga. Nabahala rin ang pari sa nakita sa magkapatid, kaya nang bumisita si Mindaugas sa simbahan, iminungkahi ng pari na mangumpisal si Mindaugas at umamin sa ginawa. Bilang tugon, pumunta si Mindaugas sa isang grupo ng mga lokal na kababaihan na sumusuporta sa kanya at nagreklamo sa kanila
na inaakusahan siya ng pari at si Inga ng incest o mas malala pa, ang responsable sa pagkawala ng mga miyembro ng pamilya. Ang grupo ng mga kababaihan naman ay galit na nagtungo sa simbahan at pinagalitan ang pari sa ginawa nitong akusasyon kay Mindaugas. Bagamat ang karamihan ay tinuring siyang isang national hero dahil sa kanyang pambihirang kwento, hindi naman iyon bumenta sa kanyang tiyuhin na kapatid ni Jurgis. Noong unang nawala ang mga miyembro ng pamilya, ang tiyuhin at ang isa pang kapatid ni Jurgis ay nagawang kausapin si Mindaugas at tanungin iyon ng mga detalye ng nangyari. Si Mindaugas ay pabago-bago ng kwento at sa kabila ng kanilang hinala, wala naman silang magawa dahil wala naman silang direktang ebidensya. 3 linggo matapos ng nasabing pagkawala, ang mga kapatid ni Jurgis ay nagpasya na humingi na ng tulong sa isang espiritista na kadalasang ginagawa at hinihinga ng tulong noon para hanapin ang mga nawawalang kamag-anak. Pinapunta nila ang espiritista sa Kupriliskis at nang nakarating doon, ang espiritista ay walang kaabog-abog na itinuro naman si Mindaugas na siyang responsable sa lahat. Sinabi ng espiritista na ang 3 mga nawawala ay wala sa Latvia, naroon lamang malapit sa farmhouse at wala ng mga buhay. Nang tanungin tungkol sa mga detalye, iminungkahi ng espiritista na sila ay maghanap sa isang lawa na 6 na kilometro ang layo sa labas ng Kupriliskis. Sa sinabi na ito ng espiritista, halos nahati ngayon ang opinyon ng mga tao sa Kupriliskis. Ang iba ay patuloy na naniniwala na inosente si Mindaugas, habang ang iba naman ay tila ba nag-alangan. Ang mga otoridad ay sinubukan naman na maghanap sa nasabing lawa, ngunit wala silang natagpuan. Hindi nawala ng pag-asa. Ang mga kapatid naman ni Jurgis ay muling nag-hire ng espiritista. Kumpara sa nauna, ang espiritista na ito ay hindi na nag-abala pang pumunta sa Kupriliskis. Ngunit ang naging konklusyon nito ay pareho pa din. Sinabi din itong patay na ang mga miyembro ng pamilya at ang kinaroroonan ng mga ito ay malapit lamang din sa farmhouse na maaring nasa isang uri ng hagdan, balon o hukay. Nagtanong ang espiritista kung ang bukid ay mayroong anumang balon at nang sabihin na mayroon, sinabi nito na simulan ang paghahanap doon. Sa ginawang paghahanap sa tulong ng isang lokal na opisyal, ang mga balon naman sa farm ay isa-isang tinanggalan ng mga takip. Si Mindaugas ang inatasan na magtanggal ng mga iyon na madalas namang makita na tumatawa at nakangiti pa sa ginagawa. Nang marating ang pinakahuling balon na ang pinakamalapit naman sa farmhouse, iyon ay tinanggalan din ng takip at doon natuklasan na ang balon na yon ay puno ng bagong buhos na concrete. Nang hinga ng paliwanag, sinabi ni Mindaugas na sinemento ni Jurgis ang balon bago ito nawala dahil ang tubig mula doon ay umaagos papunta sa garahe. Nang tanungin kung kailan iyon eksaktong nangyari, sinabi naman ni Mindaugas na noong nakaraang linggo. Nakatakataka dahil halos 1 buwan nang nawawala ang mga miyembro ng pamilya. Muling tinakpan ang balon at pagkatapos, ang kapatid ni Jurgis kasama ng lokal na opisyal ay pumunta naman sa Birsay para i-report ang sitwasyon sa mga pulis. Samantala, ang kaklase noon ni Burgis na si Berute ay hindi pa din mapakali sa pagkawala ng mag-anak. Kaya ito ay nakipag-ugnayan sa General Prosecutor's Office at humingi ng tulong sa mga ito na siyasatin ang kaso. Iyon naman ay pinagbigyan at isang special investigator ang ipinadala sa Birsay para tignan ang kaso. Dito na nakita ang ginawa noong pagnanakaw ni Mindaugas at ang tangkang pagsunog sa bahay. Kahinahinala din ang mahusay na pagkakaalala ni Mindaugas sa mga damit na suot ng kanyang pamilya. Bagamat maaari namang mangyari yon, dahil sa shock sa pagkawala ng mga ito, natural lamang sa isang tao na mablangko at magkaroon ng kahit na kaunting inconsistency. Ngunit ang mga detalye na ibinigay ni Mindaugas sa media ay perpekto. Isama mo na dyan ang ginawang pagbebenta ng kanilang ari-arian. Sobrang kalinisan ng bahay, maging ang natagpuang sementadong balon. Si Mindaugas ay idineklara bilang pangunahing suspect for the first time.
May 9, ang mga otoridad ng Versailles ay nagtungo sa farmhouse ng pamilya at pinalibutan ang buong property at inaresto na si Mindaugas. Siya ay naroon ang sinimula ng tanggalin ang takip ng balon at basagin ang konkreto na nakabuhos doon. Kasabay ng pagbasag ay ang pag-question kay Mindaugas na ayon sa mga nakakakita ay hindi nagbago ng ekspresyon sa mukha at walang bakas ng pag-aalala. Kalaunan ang butas sa konkreto ay meron ng kalakihan na sapat na para masilip ng mga otoridad kung anuman ang laman. Tinusok nila iyon gamit ng isang stick at mayroong nakita mga balahibo na galing sa unan. Sila ay gumawa ng mas malaking butas at nakakuha ng unan na mayroong bahid ng dugo. Kalaunan, ang ginagawa ng mga otoridad ay kumalat sa komunidad at ilang mga lokal ang nagtungo sa farmhouse para tumulong na basagin ang concrete. Sa kabuuan, ang konkreto ay umaabot ng nasa 75 sentimetro pababa, kaya ang iba ay nagdala ng mga pala at tumulong ng basagin ang balon para makuha kung ano paman ang nasa loob noon mula sa gilid. Hindi nagtagal ay mayroong nakabasag ng gilid noon kung saan bumungad ang ulo ni Jurgis. Ang ulo ni Jurgis ay agad na nakita ng kapatid nito kung saan ito ay sumigaw kay Mindaugas at kwinestyon kung ano iyon. Si Mindaugas naman ay hindi nakitaan ng anumang pagkabagabag o kalungkutan at sinabi na lang sa tiyuhin ang salitang tetukas na ang katumbas na salita ay tatay. Sa galit, ang kapatid naman ni Jurgis ay sinugod si Mindaugas at nagawa iyong saktan bago pa siya napigilan ng pulis. Pagkatapos nito, si Mindaugas ay dinala na sa loob ng bahay at inilabas na lamang matapos na makuha ang 3 mga bangkay. Ang mga labi ay walang mga damit at sinasabing ang maitim na usok galing sa chimenea noon ay galing sa pagsunog ni Mindaugas na mga damit ng biktima. Noong una, sinubukan ni Mindaugas na sabihin na hindi nito alam kung paano napunta ang mga bangkay sa balon. Ngunit kalaunan ay hindi na siya nagtangka o nagtiyaga pa na patunayan iyon. Sa kabilang banda, ang kapatid na si Inga ay naroon din at nakatayong nanonood sa isang silid kasama ng ilang mga kamag-anak sa kalapit na bahay. Tila hindi siya nabalisa sa kanyang nakikita at isa sa mga hipag ni Jurgis ang nagsabi na nakita pa nito si Inga nang ngumiti. Lumabas na si Inga ay isa din sa nagbenta ng kung anuman ang maibebenta sa kanilang ari-arian na bago pa natagpuan ang mga bangkay, ang buong bahay ay halos kisame, sahig at dingding na lamang. Pagdating naman sa nangyaring krimen, mas concern pa si Inga sa magiging parusa ni Mindaugas kesa sa katotohanang pinaslang ni Mindaugas ang 3 mga biktima. Sinasabing bago ang krimen, si Inga ay mayroong matinding hinanakit sa inang si Danute at inggit kay Ruta sa atensyon na nakukuha nito sa ina. Para naman sa investigasyon, ang fireplace kung saan sinunog ni Mindaugas ang mga damit ay intact pa, kaya ang pulisya ay nakakuha pa ng mga piraso ng damit sa mga abo na naroon. Mayroong ding nakita ang forensic na mga bakas ng dugo sa dingding, kisame, sahig at pinto sa kabila ng effort ni Mindaugas na linisin ang buong bahay. Sa ginawang autopsy sa mga labi, si Jurgis ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo na dulot ng blunt force trauma. Si Danute naman ay sinaksak ng ilang beses at may laslas sa leeg. At ang 10 taong gulang na si Ruta ang dumanas ng pinakamatagal na kamatayan. Siya ay sinakal ngunit hindi iyon ang kanyang naging cause of death. Batay sa autopsy, mayroong nakitang tubig sa kanyang baga at ang cause of death ay drowning, na ang ibig sabihin, siya ay buhay pa nang ibinuhos ang konkreto sa balon. Matapos ng 2 buwang pagkakakulong, si Mindaugas ay umami na sa ginawang pagpaslang. Ayon sa kanya, dahil sa hirap sa mga gawain, naisip niya na kung tatapusin niya ang mga ito, ang kanyang paghihirap ay magtatapos din. Mas naging determinado siya na gawin iyon nang hindi siya binigyan ng pera ni Jurgis at ang ina naman ay nadawit nang hindi ito kumampi sa kanya.
Kaya sa pagitan ng gabi ng March 31 at umaga ng April 1, siya ay nagtungo sa kwarto ng mga magulang na may bitbit na crowbar at kutsilyo. Una niyang inatake ang kanyang 39 anyos na amain. Hinampas ito sa ulo gamit ang crowbar hanggang sa halos madurog ang bungo nito. Pagkatapos ay itinurok naman niya ng ilang beses ang kutsilyo sa 41 anyos na ina, bago hiniwa ang lalamunan nito. Hindi naging madali ang lahat dahil si Jurgis ay nanlaban, kaya ang 4 na dingding, kisame at pinto ay nabahira ng dugo. Ang mga pangyayari na ito ay narinig naman ng 10 taong gulang na kapatid na si Ruta na sinubukan namang tumakas, ngunit iyon ay hinabol at naabutan ni Mindaugas at sinakal gamit ang sinturon hanggang nawalan ito ng malay na inakala naman ni Mindaugas na patay. Matapos ng lahat, inilagay ni Mindaugas ang mga bangkay sa isang kariton upang dalhin sa garahe at kalaunan sa silong. Habang nasa silong, ginugol ni Mindaugas ang oras sa paghahalo ng semento at konkreto. Matapos niyon ay tinanggalan niya ang mga ito ng damit at ibinalik ang mga ito sa kariton at dinala na sa balon. Itinapon niya sa loob noon ang mga bangkay at ibinuhos ang semento. Walang kaalam-alam na si Ruta ay nawalan lamang ng malay. Matapos noon ay iginugol naman niya ang mga sumunod na araw sa paglilinis ng bahay at pagsunog sa mga damit ng mga ito. Bilang bahagi ng kanyang pag-amin, sinabi din ni Mindaugas na nang bumalik si Inga mula sa Kaunas ay sinabi niya dito ang lahat. Sila ay nagplano na kapag humupa na ang lahat, manunuluyan si Inga sa Kaunas at si Mindaugas naman ay pupunta sa ibang bansa. At ang pera ang kanilang magiging panimula sa kanilang bagong buhay. Nang halugugin ng pulisya ang bahay, nakakita sila ng mga hindi pa na ipapadalang sulat na isinulat ni Mindaugas at Inga sa mga kamag-anak sa US na nagpapahayag ng pagnanais na lumipat. Sa kaso naman ni Inga, bagamat may tsansa na siya ay isang kasabwat, siya ay mayroon namang matibay na alibay. Kaya ang tanging kaso na maisasampa lamang dito ay ang hindi pag-uulat sa pagpatay. Itinanggi naman ni Inga ang paratang ng kanyang kapatid. Sa batas ng Lithuania, pinapayagan ang mga tao na tumangging tumestigo laban sa mga malapit na miyembro ng pamilya. At dahil dito, ang prosekusyon ay nagpasya na huwag ng kasuhan si Inga. Idagdag pa na hindi naman nila ikakapanalo ang kaso. Sa paniniwala naman na ang relasyon ng magkapatid ay mas higit pa doon, hindi na iyon inimbestigahan pa ng prosekusyon. February 19, 1996, si Mindaugas ay dinala sa District Court upang humarap sa paglilitis para sa 3 counts of murder. Isang psychiatric evaluation ang ginawa sa kanya kung saan ang resulta ay nagpatunay na siya ay nasa tamang pag-iisip. Hindi din naman siya nag-effort na ipagtanggol ang sarili at simpleng ikinatwira na ginawa niya iyon para tapusin ang kanyang paghihirap. Humiling siya sa publiko na huwag siyang husgahan at ipaubaya na lamang sa hukom ang pagpataw sa parusa na nararapat sa kanya. Nagpasalamat din siya sa kanyang kapatid na si Inga na naroon at sumuporta sa kanya. February 28, si Mindaugas daw Noras ay napatunayang nagkasala at nakatanggap ng sentensyang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Siya ang pinakabatang nahatulan ng kamatayan sa buong Lithuania at isa sa mga huling na sentensyahan ng kamatayan. Gayunpaman, dahil ang Lithuania ay may moratorium sa mga pagbitay noong panahon na yon, ang kanyang sentensya ay otomatikong napalitan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Dahil matindi pa rin ang galit ng publiko sa mga nangyari, si Mindaugas ay ikinulong muna sa loob ng korte ng mahigit 3 oras at hinintay muna na umalis ang karamihan sa labas bago siya ilabas ng korte. Sa ganoong paraan ay may iwasan na siya ay dumugin o di kaya ay sugurin ng mga tao. Sa mga unang yugto ng kanyang pagkakakulong, si Mindaugas ay sumusulat ng liham para sa mga tao sa labas. At kahit hindi naman magagamit o mapapakinabangan, siya ay kumuha pa din ng mga pagsusulit at tinapos ang kanyang secondary education. Siya din ay nag-aral ng salitang Ingles kahit hindi na siya makakalabas pa ng bilangguan. Samantala, si Inga naman ay nagkaroon ng sakit at taong 1997, isang taon matapos ng sentensya ng kapatid, ay pumanaw dahil sa leukemia sa edad na 24.
Matapos makulong ng 4 na taon, si Mindaugas ay nagkaroon ng depresyon na sinasabing nagsimula nang pumanaw si Inga. Unti-unti niya na ding na-realize ang kanyang sitwasyon na hindi na makakalabas pa sa pagkakakulong. Siya ay humiling ng isang pribadong selda na pinagbigyan naman ng kinauukulan. August 15, 2000, natagpuan ng mga gwardya si Mindaugas na wala ng buhay sa kanyang pribadong selda. Siya ay sinasabing nagbigti gamit ang piraso ng kanyang bedsheet. 3 liham naman ng pamamaalam ang nakita sa kanyang selda. Ang isa ay para sa warden, ang isa naman ay para sa kanyang lola, at ang panghuli ay para sa babaeng pumayag sa kanyang kahilingan na ilipat sa pribadong selda. Sa pagkamatay na ito, ang buong pamilya na tumira sa Kupriliski simula kay Jurgis, Danute, Ruta, Inga at Mindaugas ay mga wala na. Ang mga bangkay ni Inga at Mindaugas ay parehong inilibing sa labas ng Kupriliskis na may nakaukit sa lapida, quote, "Patawarin mo ako, Panginoon, kung maaari." Sa kasalukuyan, ang farmhouse ng pamilya ay giniba at wala na. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!